Good day. Bali ang i-lecture natin ngayon ay yung condensers, no? Okay, so meron tayong slides dito ng condensers. Okay, so ano nga ba ang condenser, no? So steam condenser is a heat exchanger where steam enters at the top and the condensate is collected in the hot well at the bottom while the cooling water flows through the tubes. Okay, so I hope na alam ninyo ang heat exchanger, no? Okay. So, what are the functions of steam condenser, no? Ano ba yung mga functions ng steam condenser? So, first is to convert the steam to liquid before entering the steam generating unit. Kasi ang kailangan dun sa boiler ay a liquid, no? Okay? So, para merong cycle, no? And then, to create a vacuum in the turbine exhaust, thereby increasing the turbine power. Okay, so we will explain that, no? Sa HCS diagram natin, halimbawa ito yung HCS diagram. Ayan. So ito yung state 1 mo, and then assuming na isentropic yung process, okay, so meron tayong dalawang point, no? Ito si 2, and then itong part naman nito ay si 2 prime, okay? Halimbawa lang, or na lang natin ng A, and then ito naman si B. Okay, so yung specific work ng turbine is ito, no? Ito, H1 less HA, or pwede rin naman to, no? H1 less HB. Enthalpy. Yan. Okay, now kung mapapansin natin, mas malaki yung work ng turbine kapag mas mababa. So, ano ba kasi itong line na to? Ito yung pressure line. So, ibig sabihin, kapag mas mababa yung pressure sa condenser, okay, mas malaki yung work ng turbine na maproproduce. So, yun yung ibig sabihin ng statement ng number 2. Okay, tama ba number 2? Yes, number 2. And to recover high quality feed water in the form of condensate and feed it back to the steam generator without any further treatment. So, dun sa introduction to steam power plant natin, no? So, alam natin na yung before pumunta, okay, ganito na lang. Sa make up, no? Make up water. So, we know that yung tubig, kung, sige na, drawing na nga lang natin. So, let's say meron tayong dalawang steam power plant. So, yung first is wala siyang condenser, no? And then, ito. Then, meron tayong dalawa. Ay, meron tayong another na steam power plant na mayroong condenser, no? Ayan. Mayroong condenser, and then of course mayroong pump. Okay? Now dito sa pangalawang schematic diagram natin, merong cycle. Kumbaga yung tubig is paikot-ikot lang. We were in dito sa first type. So yung tubig manggagaling ito sa tawag dito. Let's say for example, deep well na manggagaling sa deep well. Okay, so manggagaling sa deep well and then dadaan sa napakaraming filtration process. Okay, filtration. Ano pa ba? Basta madami yan, no? Okay, para malinis na pupunta sa boiler. Okay, and then siyempre kapag pupunta sa may turbina is malinis. Kapag madumi yan, magkakaroon ng magbi-build up ng scaling, no? Okay, wherein dito, yung pumasok sa boiler,
Okay, yun na rin yung pumapasok sa turbina, condenser, okay, and then sa pump. Pero hindi ito, yan, madumi, kailangang linisan. Pagkatapos ay ito, itatapon na lang sa atmosphere. Wherein dito, kapag nagpasok ka ng malinis dito sa boiler, so lahat na yan malinis, no? Okay? So dun sa introduction to steam power plant natin, merong mga processes doon na kailangan i-filter, okay? Kailangan ng ano pa ba yung filter? Basta madaming equipment na kailangan para malinis na malinis talaga yung tubig. Okay? Meron namang talagang ganon. Okay? Kailangan natin yon kasi sa steam power plant na ganito yung cycle, no? Or yung schematic diagram, meron pa rin at meron yung nawawalang tubig or steam, no? Okay? Kasi meron kang ano diyan, meron kang deaerator. Sa deaerator mayroong nawawalang ano doon, steam. Okay? Meron pa ba sa blow down, okay? Kaya kailangan ng makeup ang tawag doon. Makeup water. Yun yung dumadaan na yun sa ano. Paano ko ba? Balikan natin yung lectures doon sa ito. Sa water flow. Ito yung process flow. Okay? Ito yung process flow natin. Ito yung mga water treatment natin, MMF, softener, demineralization, no? Okay? Yan. So, kung wala sanang losses, kaya hindi na natin kailangan yung water treatment. Basta't yung naipasok mo dito ay malinis na, no? Hindi na natin kailangan yan, no? Wala yan, wala. Kung walang losses. Saan ba lang gagaling yung mga losses natin ng tubig tsaka ng steam? Sa may deaerator. Dito merong lumalabas din dito. Meron tayong losses diyan. Okay, meron pang sa may blow down, sa may boiler. Wala, hindi pinakita dito. Okay, then yung mga leakage, no? Yun yung rason kung kaya meron tayong tinatawag na makeup water. Yung makeup water na yan nanggagaling sa ito, sa water treatment facility. Dito siya nanggagaling. Okay? Pero kung walang losses, wala tayong losses, kahit wala na to, no? Kahit wala na yan. Okay? So, yan na yung cycle, oh. Yan na yung cycle ng tubig. O pag ganyan na lang yan, no? Okay? Oh. Yan. Now, in this case, sa first na ito, as in totally talaga, no? Totally na walang cycle. Kaya yung disadvantage ng ito, yung kailangan ng masyadong maraming tubig na idadaan sa water treatment facility, no? Marami. Kasi buo yung tubig eh. Wherein kapag dito naman sa second, okay, dito na lang natin ilagay yung halimbawa, dito natin ilagay yung makeup water. Yeah, basta makeup water yan ha. So nanggagaling naman sa water treatment facility. So kokonti lang. Kung ano yung nawawala dito sa cycle na ito, yun lang yung pinapalitan ng makeup water. Wherein dito naman madami, no? Kung ano talaga yung nag-flow sa may boiler, yun yung nag-flow din dito. So ibig sabihin yan, malaking water treatment facility din ang kailangan. Okay, so yun yung disadvantage, no? Ng tawag natin dito is non-condensing type ng power plant. Okay, yan yung ibig sabihin ng letter C, no? Yan, no? Without any further treatment, sabi niya. Meron pa rin, no? Meron pa rin treatment pero kunti lang. Next. Ito naman yung classification ng steam condensers. Okay, so we have surface condenser. So when we say surface condenser, the steam and cooling water are not allowed to mix, no? Commonly, shell and tube design, okay?
So, shell and tube. Ito yung tubo. Ito yung mga tubo. Yung shell naman, itong panglabas, syempre. That is the shell, no? So, the outside the tubes or inside the tubes is the cooling water, no? Cooling water yung nasa inside. Okay? Then, yung sa shell side naman, yun yung steam. Okay? When we say surface, merong surface. Paano ko ba explain yan? Basta yun yung tatandaan dito. Hindi sila magmi-mix, no? Surface condenser. Then, meron din naman yung direct contact. Yun, yung nagmi-mix na. So, ang tawag naman dito is mga jet condensers, no? Ayan, magmi-mix sila. So, advantages ng jet. Simple, less floor area, mas maliit talaga siya. Price is cheap, okay? Ang disadvantage kasi isang disadvantage ng baka mayroong mas magandang figure. Wala. Dito sa taas. Ito, okay? Meron pala dito. Ito yung isang halimbawa ng steam condenser ng isang power plant. So, dito dumadaan yung steam. Okay? Diyan dumadaan yung steam. Then, dito naman, ito naman yung papuntang, bakit isa lang yung pipe nito nawawala? Ito. Ito naman yung galing sa cooling tower and then ito naman yung papunta sa cooling tower, no? Okay? Then, ito naman yung, andito naman sa baba, ito yung sa baba, ito yung tinatawag na hot well, no? So, dito naiipon yung mga na-condense na tubig. And then sa baba niyan, andyan yung condensate pump. Okay? Ito naman yung parang inside, no? So, ito is 2-pass, no? 2-pass. Kumbaga, dalawang beses na dumaan sa, okay, yan, no? Dalawang beses na dumaan yung cooling water. Okay, ito yung hot well. Yan. Ang disadvantage ng surface condenser, kung mapapansin, napakaraming tubo. Okay, so usually yung tubo na yan is made of copper kasi mataas ang thermal conductivity ng copper. So mas maganda sa heat exchanger kapag yung thermal conductivity ng mga tubo ay mataas. Kumbaga yung heat transfer ay mas mataas din, no? Yung rate of heat transfer ay mas mataas din kapag yung thermal conductivity ay mataas. Okay, so sa mga tubo na yan, nagbi-build up ng mga scaling. So isipin mo yung tubo na yan, nag-build up ng scaling, so napakahirap na linisan. So yun yung isang disadvantage, no? Ng surface, okay? At yung disadvantage naman daw niya is yun lang. So vacuum efficiency is low. Pure condensation is not possible. Okay? And then different types according to flow and arrangement of tubing, parallel. Okay, dito sila. Basahin nyo na lang yun. Ito, counterflow. Bakit counterflow? Kasi yung steam, pataas, yung cooling water pababa, no? Pataas, pababa. So, yun. Kaya counter, no? Then, parallel. Ito, parallel naman kasi pababa yung steam, pababa din yung cooling water. Yan, so, parallel. So, ano yan? Sa heat transfer. Ito naman is, yung tawag dito is barometric condenser, no? Paano natin masasabing barometric condenser? Balikan nga natin. So, kung mapapansin, itong dalawa meron siyang pump, no? Meron siyang pump para higupin yung condensate. Okay? So, yung level ng pump doon sa condensate ay mababa lang, no? Mababa lang.
Okay, compare natin dito sa barometric, napakataas, yan o. Yung injection pump naman pala yan. So walang pump dito, no? Okay? Yung pagbaba ng tubig is through gravity. Kaya napakataas. No? Hihigupin talaga ng ano yan. Hihigupin talaga. Mahihigop yan, no? Ayan, mahihigop. Kasi napakababa ng source ng tubig dito. Through gravity. Okay? Paano natin nasabi na yan ay barometric condenser, no? Kasi ito siya, oh. In this type of shell, in this type, the shell is placed at a height about 10.3 meters above the hot well. Dito yung hot well, napakataas, no? And thus, the necessity of providing an extraction pump can be obviated. Yan, 10.3. Paano nasabi na 10.3? Paano nasabi na 10.3? Paano nasabi na barometric? Ang ano kasi class, assuming na ang atmospheric pressure mo ay 101.325 kilopascal. Now, kung i-convert natin yan into head of water, ano bang formula? Specific weight times head, no? Okay, so ilagay mo yung 101.325 dito, and then ito naman is, tawag dito, 9.81 yan ang specific weight ng tubig times head. So ang head na makukuha mo dyan is approximately 10.3 meters. Kaya nasabi na barometric pressure. Bakit barometric? Kasi usually nga, ginagamit natin na standard pressure ng atmosphere, okay, is 101.325. And yung barometric naman, yung tinatawag na lang natin na barometer, ano ba yan? Yan yung device na pangkuha ng pressure ng atmosphere. Okay? Yan. So, sa rason kung bakit sinabi kanina na na mababa yung vacuum efficiency ng jet condenser class ay yung dahil sa yung pressure nga, no? Yung pressure ng condenser ay mataas, no? Mataas yung pressure ng condenser. Dito na lang, oh. Sabi nga, oh, 10.3 yung or 101.325, no? Yung pressure dito. So, maybe dito yung part nito is nasa ano kaya? Pressure dito, pressure diyan. Oh, basta mas mataas yung pressure sa loob ng jet condenser compare doon sa surface. Okay? So, ito na-explain ko na noon, no? Kung paano ba yung principle ng jet condenser. Okay? From the word jet. Oh. Ano bang ibig sabihin ng jet? Mabilis, no? Mabilis. Ito. So, meron kang steam dito. Okay, and then, ito naman yung sa loob ng condenser. So, parang ito yung principle ng ejector, no? Ejector. Yan. Okay, meron kang mabilis or mataas na pressure ng fluid dito. Okay? So, ang mangyayari dyan, yung gas or liquid na andito, or maybe kung ano man yan, parang sasama doon kasi mabilis nga. Kaya nagkakaroon ng vacuum dito banda. Kasi nahihigop. Okay? Sabi ko nga noon, kung nasubukan mong pumunta sa highway and then may bus na mabilis, dumaan sa'yo, parang hihigupin ka rin ng hangin. No? Dahil doon sa bilis ng bus. Parang ganun yung principle. Okay? Okay, injector type condenser, yan, ito kanina, injector type, no? The steam and water mix up simultaneously and pass through a series of metal cones. Ano ba yung metal cones na sinasabi? Ito, yung metal cones na yan, no? And then, or guide cones, no? Steam and air pass through the hollow truncated cones. In the cone, kinetic energy is partly transferred to pressure energy. The condensate and discharge to the hot well. Okay, ayan. So, yung bilis, no? So, yung bilis, ito, mabilis. Assuming yan, mabilis yan, or ito, mabilis na mabilis. Pag dumaan sila dito,
sa cones na yan, siyempre, parang babagal yung takbo nila. So, ibig sabihin yan, yung kinetic energy will be converted into pressure, no? So, if you know yung, ano ba ang tawag doon? Theorem? Bernoulli's theorem ba yun? Bernoulli's theorem. Orifice, ano? Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem ata yun. Hindi ko na maalala yung principle na yung ano na lang, i-samplean ko na lang kayo. Doon sa drop tube, no? Kung mapapansin, yung drop tube is paganyan, no? Paganyan. Paganyan ata. Then, andito naman yung part ng turbina, no? Ito yung turbina. So, papasok dito ang tubig. Okay, so lalabas dito. So, ganyan yung flow ng tubig, oh. Yan. Then, ito naman yung tail water, halimbawa lang, no? So, pagpasok ng tubig sa may turbina, mabilis na mabilis yan. And then, paglabas niyan is, sa part na ito, mabilis pa rin. Pero habang bumababa, bumabagal, no? Okay. So, dahil doon sa pagbagal ng takbo niya, so yung parang ganito ba? Yung kinetic energy, change in kinetic energy is equal to change in, ano pa to? Pressure energy, parang ganon, no? Okay. So, sa ano na lang, tama, Bernoulli's theorem ngayon sa, ano ba yan? Formula ng Bernoulli's theorem. P over specific weight plus B square over 2G plus head, no? J pala. J1 is equal to P B1. P1. P2 over specific weight plus B2 square over 2G. Now, assuming na yung plus J2, no? Now, assuming na yung J1 saka J2 mo ay parehas, sa magkakancel na yan. That means P1 less P2 less P1 over specific weight is equal to, transfer natin yung sa kabila, P2. B1 less square, B2 square over 2G. Okay, so halimbawa bumagal, no? So any change in velocity, kinetic energy is, velocity head, any change in velocity head is equal to the change in pressure head, no? Parang ganon. Kapag cancel yung Z1 tsaka Z2 natin, no? So yon yung explanation dito. Saan na yun? Okay. Next, a device for condensing steam with steam in separated by metal surface. Okay na yan. Single pass, no? Single pass yan, hindi yan two pass pace. Single pass, two pass, double pass, multi-flow. Advantage of surface over jet. It permits the use of impure or salt water in marine practice without bringing some into contact with the condensate. Okay, ito naman yung advantage niya kapag nasa ka daw. Kapag nasa dagat ka. Alam naman natin na sa dagat, abundant ang tubig, no? So ito halimbawa yung steam natin. Steam, yan. Then ito naman yung lalabas. Ito na yung liquid. Then andito yung mga napakadaming tubo. O, maglagay na lang tayo ng dalawa. Yan. So yung tubig na ito, kasi nasa marine ka nga, nasa dagat. So alam natin na yung tubig sa dagat ay maalat, no? Merong salt. O.
salt water ang ilagay natin. So, ang kagandahan ng ganito, hindi nagkahalo yung salt water at saka yung steam, no? Okay? So, ibig sabihin yan, pure, no? Pure. Oh, pure na pure na water yung papasok sa cycle, no? So, hindi sila nagmi-mix. Samantalang kung jet condenser ang gagamitin mo diyan, hindi pwede, no? Hindi pwede. Kasi merong salt 'yan, no? Hindi pwede. Yung barometric or jet condenser kapag nasa marine ka. So, maliban lang kung lalagay ka ng water treatment facility, pero additional equipment na naman. So, gastos na naman 'yon, no? Okay, so yun lang yung ano natin sa concepts ng steam condenser. Okay? Bye-bye.